Hello mga kapriyon, so ito po guys yung isang Mitsubishi split type inverter na ganito po yung pagka-install at hindi po siya lumalamig. Ayan, so ayusin natin to at titingnan natin kung ano yung problema kung bakit hindi siya lumalamig. Okay, so kung mapapansin nyo guys, so 1.3, 1.4 lang po yung kanyang amperahe na dapat ay nasa mga around 4 point something. So indication po ito guys na umaandar siya na wala siyang freon. Kaya ang sinabi ko kay customer, ang gagawin po nito is i-reinstall po, ayusin yung wiring at ililik test na rin po at major repair po ito siya dahil wala siyang freon at medyo matagal-tagal po yung proseso ng pag-repair. Ayan, so kailangan i-leak test po talaga ito para malaman kung saan ang problema or saan yung leak. Yan, dahil hindi naman po ito magbabawas ng freon kung walang leak. Ayan. So ayan po mga ka-freon. Ayan, so ayusin po natin ito dahil medyo pangit po yung pagka-install niya. At dito naman po tayo sa indoor unit niya guys. Ayan, so talagang babaklasin po natin lahat ito dahil hindi po maganda yung pagka-install. So yung nakikita niyo ngayon guys, so binapaklas po natin yung kanyang copper at yung kanyang wiring. Yan, dahil papalitan po natin ng bago. Alright, so dito naman sa outdoor unit, yan, so binaklas na rin po natin para ma-check po natin yung kanyang condenser kung merong portion na naglalangis na indication na merong leak. So, ayan. So para ma-check na rin po natin. So dito naman po guys sa indoor unit, so binaklas na rin po natin yung indoor niya at yung pipe. Ayan. So nalatagan na po natin guys ng piping at nabalutan na rin po natin kasama yung drain. Alright, so medyo maganda na po siyang tingnan guys. Yan, dahil naiayos na po natin. At dito, ayan, so magre-leak test naman po tayo dahil na-fix na po natin yung piping. Ayan, so i-leak test po natin kung saan yung portion na pwedeng panggalingan ng leak. Alright, so far is wala naman po tayong nakitang leak. Sa air conditioning guys, kailangan matyaga ka, mabusisi ka talaga dyan. Ayan, so hindi pa pwedeng madaliin yung trabaho dahil tayo din naman po yung mahirapan. So kailangan step by step, yan, kagaya yan. So after namin ma-fix yung piping, so nililik test po namin maigi. Yan, baka kasi merong maliit lang na leak. Yan, so isa yon sa talagang iniiwasan. Kailangan mabusisi po yung paglilik test. Alright, so ayan na guys. Ayan, so maganda na po siyang tingnan yung kanyang piping at hindi pa po natin binalutan lahat dahil i-vacuum pa po natin ito ng mga 1 oras at kalahati para mas gumanda po yung kanyang lamig at matanggal po lahat ng hangin at moisture bago natin kargahan ng freon. So yan guys, natapos na po tayo mag-vacuum at dito naman po tayo proceed sa freon recharging. Alright, so dahan-dahan lang po yung pagka-charge ng freon guys dahil hindi pa po siya pwedeng biglain dahil mabubulunan po ang ating compressor. At after magkarga ng freon, so mga mga 1 minute ko din po ito bago papaanda rin para mag-stabilize muna, mag-equalize yung kanyang freon. Ayan. At hindi po rin po natin kakalimutan guys yung pag-leak test ulit. Ayan, para at least double check man lang kung merong pang leak sa kanyang mga fittings. Dahil isa po ang mga fittings guys na pinagmumulan ng leak. Ayan, so kailangan sobrang lakas ng higpit natin para maiwasan yung pagka-leak.
Alright, so ito, so after natin mag-leak test, ayan, so i-test na po natin yan mamaya-maya. Ayan, pag na-assure na natin na wala nang leak yung system natin. So, ayan guys, so medyo nabalutan na rin po natin yung ibaba. Ayan, para ready na at nakasetup na talaga. Alright, so dito na tayo guys sa final testing. Ayan, so ite-test run na po natin yung unit para ma-finalize na po natin yung karga ng Freon. So ayan guys, so medyo indication po siya na undercharge pa dahil nagpo-frost pa po yung kanyang discharge pipe. Ayan, at hindi pa po fully charged dahil 2.5 amperes pa lang po. Ayan, so medyo dinadahan-dahan ko lang po guys so pagkakarga ng Freon dahil mabubulunan po ang ating compressor. So hindi po pwede natin biglain. Yan, kailangan slowly lang po yung pagpasok ng refrigerant. So, dahan-dahan lang hanggang sa ma-fully charge at mawala yung pag-frost ng discharge pipe. So, kung mapapansin nyo guys, so dahan-dahan na po nawawala yung pag-frost ng pipe. Ayan, so indication po yan guys na malapit na po ma-fully charge ng Freon at umabot sa kung ano man yung nakalagay na amperahe na requirement sa unit na to. So ayan guys, so 5.3 ampere na po. Ayan, so tinigil na po natin yung pagkarga ng Freon at obserbahan na po natin ito. Ayan, at sure naman po tayo guys na lalamig na po ito doon sa room niya at sa indoor unit. So ayan guys, so hindi na po nagpo-frost ang kanyang discharge pipe, so indication na lumalamig na po ito. Alright, so far guys, so lumalamig na po at okay na po yung ginagawa nating split type. So yun lang po guys.